Ano na ba ang nangyayari ngayon sa Iglesia ni Cristo? Medyo ano to ah. Eto no, may nagsabi diyan kanina, I think it was, shoutout doon sa mga bago. Ay, Boss Adictus, andyan ba? Boss Adictus, Boss Eseng, Ma'am Nilda, shoutout. So, before we proceed no, kasi itong topic natin, kaya naman inaaraw-araw ko yung Iglesia ni Cristo, is talagang, I really wonder, no? Tahasan ko namang sinasabi yan dito eh. Lalo na yung pagtatanong natin dito. Bakit 3 araw? Why the heck 3 days? Bakit ganun? Bakit 3 araw? Kung prayer rally lang din yan, nak ng teteng oh, 3 araw kayo magdadasal dyan? Eh kami, pag ako nagdadasal, 15 minutes lang eh. Yung mga anak ko, atat na matapos. Tapos kayo, gusto nyo 3 araw? Yun yung ano eh. Pero, I've heard, no, kanina from comment of tita, ano sabi? I think they are reducing already from 3 days, gagawin na lang 1. Una, I think, kung they are trying to simulate, yan yung assumption natin, even before, na they're trying to simulate na yung people power. Kasi ang nangyari nun, ilang araw na nag-rally, and I think they stated kung ilang araw, and then yung pangalawang araw pa lang, no, nung they managed to accumulate or to yung nag-gathered nilang tao doon is umabot na ng mahigit 300,000. Akala nung AFP chief that time, ano na, napipressure na yung tao. But of course, bago sila mag-rally, kinausap na yon. Kinausap na yung katumbas ng posisyon ni General Bronner. Si General Bronner kinausap, and sinabi niya naman sa media, hindi siya, of course, yung loyalty ng AFP will still remain kay PBBM at sa Pilipino at sa administrasyon sa mamamayang Pilipino. Kung sino yung commander-in-chief. Oh. Kaya yon. Ngayon, most probably kinausap ulit nila si Bronner. There's admittance na si Pukis nga yung nakiusap, yung nagsalita, kinausap siya. Most probably tumanggi. Hindi natin alam kung ano yung naging internals ng usapan nila. Pero we can all assume na itinanggi kasi General Bronner was very vulgar about it, na lumabas pa siya sa media to say na meron nga kumausap sa kanya, and hindi ko na maalala kung sino yung umamin. It's either si Pokis or si General Bronner na si Pokis nga yung kumausap sa kanya. So hindi natin alam bakit kung niyayaya siya, ba't nga hindi kinasuhan? 'Di ba? Bakit hindi, kasi inciting to sedition na rin yun. Diba? Bakit hindi kinasuhan? Bakit di hinuli? Ngayon, yan 3 days, no, na rally. Kaya we are all assuming na kung bakit gagawin ng 3 days. Kasi nga, meron na yung unang leak na kung saan may yung Iglesia ni Cristo kung bakit sila talaga magrarally. Kanina added info na kung saan yung investigasyon
sa na nga na kung saan yung papunta na. Mukhang may isang location na kung saan iniimbestigahan yung ng ICI papunta na dyan sa hindi ko maalala kung anong part. Pero yun yung tinutumbok mai-involve yung Iglesia ni Cristo pagdating sa investigasyon. Kaya daw minamadali. Yan, may mga ganyang usapin. And also, yung usapin na merong ipinapasok na 3 sa mga money generating departments na naghahangad yung Iglesia ni Cristo daw na maipasok yung 3 at tinanggihan ni PBBM. Hindi sa ating galing yan. Diba? Yan, nagsisirculate yung information na yan. Even with the yellows, meron sila niyan. Alam nila yan. Oh. Tapos, kahapon, bam! Naglabas ng listahan na kung sino yung mga personalidad na kilala na kung saan parang namumuno ng distab. And nagkaroon din ng interview which we can all again assume or speculate na dahil dun sa pag-amin ni Pokis na sila yung mga mamuno. But anyway, si Pokis naman, derechahan naman siya. Hindi naman siya nagtatago. Amin lang siya ng amin. Kaya sana, of course, sana may mangyari dyan kay Pokis, no? May mangyaring makasuhan. Kung ano yung pwedeng ikaso, dapat inaayos na. 3 days gusto Iglesia ni Cristo. Grabe. Kayo yung main player dito eh. Iglesia ni Cristo dati, alam niyo yung mga pinsan ko sa Mindoro, ang daming yung panganay ng airpot ko, Iglesia ni Cristo sila. Pero syempre I have nothing against dun sa mismong religion no paniniwala nyo. I don't even want to go and dig that. Ang akin lang yung separation ng state from the church. Dapat alam nyo yan eh. Dapat alam nyo yan. Eh ngayon gusto nyo makialam eh. For transparency. Yan pa yung ano nyo and accountability. Transparency and accountability. Ano nangyari? Anong sabi ni Marcoleta nung isang araw? Doon sa doon sa isang topic natin. Ano sabi? Gusto niyang pagtakpan yung mga kaibigan niya. Ayaw niyang i-expose. How hypocrite is that? All along, yung buong Iglesia ni Cristo is shouting. Or sisigaw kayo ng transparency. Tapos, isa sa mga personalidad nyo na senador pa na isang sikat na Iglesia ni Cristo ipinagtutulakan yung pagiging transparent sa kanyang sose. Anong klase yan? I think simulan nyo muna doon, no? Simulan nyo sa mga miyembro nyo. Yang pasigaw-sigaw nyo kunyari na yan. Hindi ba maganda yon? Pilitin nyo muna si Marcoleta na magdeklara ng tamang sose. Ipakita nyo na dinidisiplina nyo yung mga miyembro nyo. Three-day rally. 3 days na rally. Grabe. Grabe epekto sa atin yan.